Talagang marami pong masasalimuot na issue at interpretation, analysis at opinion tungkol dito sa ICC, International Criminal Court, at saka yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam po nyo, napakarami mga abogado nagbibigay ng analysis dyan at opinion. Pero simple lang pala. Hindi pala kailangan ang maraming numero ng mga naging biktima o complainant. Hindi kailangan ng 20,000, hindi kailangan ng 30,000 para mapatunayan ang crime against humanity. Okay? Meron lang palang ilang punto. Una, kailangan daw mapatunayan na meron talagang order ang dating Pangulong Duterte. Okay? Tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Okay? Ano ba yung order? Yung kampanya laban sa illegal drugs. Neutralize ang mga may kinalaman sa drugs. Pag napatunayan na ang order ay neutralize ng mga pulis ang mga tao tungkol sa drugs, yan ang isa sa mga magiging ground. Pagka naman merong napatunayan na meron talagang naging biktima ng extrajudicial killing, human rights violation, sa order, yan ang isang matibay na ebidensya. At ang isa ay pagka talagang napatunayan na walang proseso at hindi tama o talagang inabuso ng nag-order o ng kung sino man na may kinalaman sa kampanya at na nilabag ang karapatang pantao, yan ay yung crime against humanity. Okay, so malinaw na hindi kailangan ng maraming bilang kung ilan ang naging biktima. May mabigat. Ganun pala. Sir Mike, napakadali pong intindihin ng kaso ni Digong. Napakadaling intindihin. Meron siyang iniutos sa mga tauhan niya na naging dahilan na nagkaroon po ng napakaraming EJK victims. At ilan po sa mga naging EJK victims ay mga inosente po sa usapin ng pulburon. Merong mga estudyante, merong pong mga kabataan, merong pong mga call center agent na nagtatrabaho lang naman ng maayos, ang bigla na lang pong natukhang. Napakadali lang po, actually napakadali lang po talagang intindihin, yun po ang totoo niyan. Pero syempre, hindi po talaga maintindihan niya ng mga kampi sa mga Duterte. Kapag kasi ikaw ay Pilipino na kumakain ng tama, kahit na ikay medyo nagpupuyat, basta kumakain ka ng tama, maayos ang iyong pag-iisip, may intindihan mo tama lang pala yung ginawa ng ICC kay Digong, tama lang pala yung paghuli sa Interpol. Tama lang palang pakikipagtulungan ng ating gobyerno dahil meron tayong pananagutan sa Interpol. Tama lang palang ginawa ng ating gobyerno kasi ang ating pong gobyerno ay mas pinili kung ano yung tama. At ang tama ay makipagtulungan tayo sa Interpol. Diba, ginawa lang naman ng ating gobyerno kung ano yung tama. Kaya po alam nyo sa atin na tayo na mga pro-government, tayo na mga sumusuporta kay PBBM, madali po nating maintindihan to. Ako nakinig lang ako kay Attorney Butuyan, kay Attorney Tedte, kay Justice Carpio sa mga interview niya. Sa mga interview niya at dito kay Ronald Lamas, sa mga interview lang po. Sa radyo, sa TV, sa YouTube. Makinig ka lang, tignan mo lang ang kanilang mga punto de vista, tignan mo lang kung ano yung mga sinasabi nilang batas, lalo na dito kay Attorney Butuyan. Talagang alam mo yung magigising ka, talagang matatauhan ka na, wala pala talaga magagawa si Digong. Kaya nga dyan ko nga na-realize, kasalanan to lahat ni Digong. Kasi kung umalis siya sa ICC, dapat umalis din siya sa Interpol.
Kasi noon namang panahon niya, siya ang presidente, siya ang masusunod. Diba? Siya ang masusunod. Siya ang pinakamataas na leader ng ating bansa. Nagawa niya nga ang lahat nung siya ang presidente. Pero bakit sa ICC lang siya umalis? Bakit hindi niya iniutos na tayo ay hindi na magiging membro ng Interpol? Para pagkatapos ng kanyang termino, diba, baka pati ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi rin naman tayo ibalik sa Interpol. Kasi kung ano naman yung naabutan ni PBBM na tingin niya tama, na tingin niya okay naman talaga at maayos naman, diba, yun naman talagang sinabi ni PBBM, lahat ng magandang nasimulan ni Digong ipagpapatuloy niya. Pero syempre, yung mga hindi magagandang nagawa ni Digong, mga hindi magagandang naumpisa ni Digong, katulad ng Pogo, katulad ng mga build program na walang kwenta, hindi po yan syempre pagpapatuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung katulad niyan, umalis tayo ng ICC, hindi tayo bumabalik sa ICC. Walang jurisdiction sa atin ng ICC. Kung ano ang stand ng ating Pangulo noon, hanggang ngayon yun pa rin ang stand niya. Kaya lang, tayo po ay kasapi ng Interpol. Ang dali lang. Sa totoo lang, ang dali lang pong intindihin ito eh. Hindi na kailangan mag-hearing ni Amy Marcos, hindi na kailangan magyaw-yaw ni Bongo, mag-iiyak at etong si Bato de la Rosa ay mag-tantrums. Wala na po talaga silang kailangan na gawin na ganyan. Kasi nga po, meron namang mga abogado na pwedeng magpaliwanag sa kanila at magsabi ng totoo. Kaya lang syempre, hindi po nila yun sasabihin na tama lang ang ginawa ng ating gobyerno. Kasi nga po, ang gusto nila, hindi mapagbayad si Digong sa kanyang mga kasalanan. Katulad nitong si Robin Padilla. Diba? Sino ang kanyang kinausap? Si Harry Roque. Alangan namang si Harry Roque sabihin niyang tama ang ginawa ng ating gobyerno. Alangan namang sabihin ni Harry Roque na tama ang ginawa ng Interpol at ng ating PNP. Siyempre hindi niya sasabihin na tama yan. Dahil siya ay kampe sa mga Duterte, di ba? Diyos ko naman, common sense naman. Alam niyo, kaya sa totoo lang, kapag sinabi kasing mga DDS, DDEBs, DDLs, kapag sinabi mo sila na mga engot, diba? Ayaw nilang tanggapin. Hindi nila matanggap. Pero, etong nangyari kay Digong, napakadali lang pong intindihin. Merong nagdemanda sa ICC, lumabas ang warrant of arrest, hinuli si Digong. Napakasimple. Pero ba't hindi nila maintindihan? Kayo po, ano pong opinion nyo? Yan po ang sinasabi ng ibang mga abogado na kakaintindi. Kasi nga, iba ang International Criminal Court kaysa sa local court. Ang International Criminal Court ay hindi isang bansa. Yan ay samahan ng mga bansa. Yan ay malaking pagkakaiba. Dito sa atin, ang local court, yung ating mga korte rito, ay under ng isang bansa. Ang International Criminal Court ay hindi bansa. Ito ay under, ulitin ko, ng mga sama-sama mga bansa na nagkaisa para itayo ang ICC. Ayan ang malaking pagkakaiba. Nakuha nyo? Ibang-iba talaga. Ito pa yung matindi. Hindi pala nakatulong kay Duterte. Baka nga nakasama pa. Ang pag-withdraw niya noong 2019 na siya ang Pangulo ng Pilipinas sa pagiging membro ng ICC. Wow! Alam niyo kung bakit hindi nakatulong? Kasi lumalabas ngayon sa mga opinion at analysis at paniniwala ng ibang abogado na kakaintindi sa ICC, malabong pagbigyan ang temporary release. Diba? Yan ang lagi sinasabi ng mga DDS. Lalabas na ng birthday, hindi naman dumating. Palalabasin na si Duterte, nakalaya na si Duterte, palalabasin at makakalabas na si Duterte, makakauwi ng Pilipinas. Lahat yan pala fake news. Lahat yan hindi totoo. Kasi kahit yung temporary release ay hindi pwedeng pagbigyan. Dahil ang Pilipinas ay hindi naman member ng ICC. Wow!
Kumbaga walang jurisdiksyon ang Pilipinas sa kung anong dapat gawin sa isang akusado tungkol sa kaso kalagayan ni Duterte. Kasi ang sinasabi ng iba dyan, nasa kamay daw ni Pangulong Marcos ang pag-asa para makalabas si Duterte doon sa temporary release. Kung makikiusap at hahakbang ang Philippine government para makarating sa ICC. Yun naman pala hindi totoo. Dahil ang sinasabi ngayon at kapangyarihan ng ICC, walang jurisdiction ng Pilipinas kasi hindi na kayo member. Hindi kayo pwedeng makaalam sa aming gagawin trial. Hindi kayo pwedeng makaalam sa aming jurisdiction kay Duterte dahil siya akusado sa crime against humanity. Ang ICC ang merong karapatan kung anong gagawin. Hindi ang Philippine government o hindi papakinggan ng Philippine government kasi hindi tayo member. Yun ang mabigat. Kung hindi pala tayo nag-withdraw at kung tayo pala ay nananatiling member ng ICC, pwedeng pagbigyan. Ulitin ko pwedeng pagbigyan ng temporary release ang akusado na katulad ni Duterte kung ang Pilipinas ay member ng ICC. Dahil irerespeto at kikilalanin ng ICC ang magiging apela ng Philippine government dahil tayo ay member. Kung tayo ay member pa. Eh hindi nga tayo member ngayon dahil lang withdraw si Duterte. So hindi na tayo papakialaman. Hindi tayo papakinggan. Naloko na. Ang lupit, akala nila at nag-withdraw sa ICC as member, ay wala na tayong pakialam at hindi tayo pwedeng pakialaman. Hindi pala ganon. Kung tayo ay member ng ICC, pwede pa tayo palang bigyan ng consideration. Pwede pang pagbigyan ng pagkakataong mai-release temporary si Duterte habang may trial kasi tayo ay member ng mga bansa na nagtayo ng ICC. Dahil inuulit ko, ang ICC hindi yan bansa. Yan ay samahan, International Criminal Court ng maraming mga bansa sa mundo. Nandyan lang nakabase sa The Hague, sa Netherlands. Ayun pala yun, ang lupit talaga. So malabo pala sa sabaw pa kaysa sabaw ng pusit na makalabas si Duterte. Wow, ganun pala yun. Kapag po sinabi mo yan, Sir Mekabe, kunwari sabihin mo yan sa mga DDS, malabo nang makalaya si Digong. Hindi na makakauwi si Digong, hindi siya mabibigyan ng pansamantalang pagkalaya o interim release o yung tinatawag man lang na house arrest. Hindi na mangyayari yan kapag sinabi mo yan sa DDS na kung magagalit yung mga yun. Alam nyo kung bakit? Kasi sinasabi ng mga kampo ni Digong at ng mga vlogger makakauwi si Digong na mapapauwi si Digong. Diba kahit nga si Robin Padilla, sinasabi nga niya noong meron siyang post nakita ko, let's bring him back. Akala mo abogado kala mo si Kaufman ganyan po ang naratibo kasi nila. Na si Digong kailangan na maiuwi. Kaya po yung mga supporter ni Digong, paniwala naman na maiuwi talaga si Digong. Pero ang totoo, malabo pa sa tubig kanal na itong si Digong talaga ay maiuwi. Malabo pa talaga sa tubig sa ilog kapag tag-ulan. Sobrang malabo pa sa sabaw ng adobong pusit o sa sauce ng adobong pusit. Etong si Digong ay makauwi pa dito sa ating bansa. Kumbaga, yung kanyang ginawa na pag-alis sa ICC, nakasama pa. Kasi nga po, dito sa interim release, kailangan nating i-acknowledge si Digong. Ito yung sinasabi, ito yung pagkakaintindi ko. Kailangan nating i-acknowledge si Digong na isang Pilipino. So, i-acknowledge ng gobyerno. At pagka-acknowledge ng gobyerno, dapat sumunod ang ating Philippine government sa kung ano ang tagubilin rules ng ICC. Kaya lang din pa nga lang may conflict na. Kasi nga, di ba, ang stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we are not under the jurisdiction of ICC. Ang stand ng ating dating Pangulong Digong Duterte, we are not under the jurisdiction of ICC. At yan din po ang stand ng lahat ng kaalyado ni Digong. So, paano tayo ngayon
makikipagtulungan sa ICC kung yung ating gobyerno ay hindi under the jurisdiction ng ICC. So, wala po talaga. Cut talaga ang ugnayan natin sa ICC. Pinutol talaga. Wala talaga tayong kahit na anuman lang na magiging kaugnayan sa ICC. Pero, yung mga akusado na nasampahan ng reklamo noong mga panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC, meron silang pananagutan doon. Yun ang hindi mapuputol. Kaya, di ba, merong sinabi si Sara Duterte, sabi niya, wala kaming hinihinging kahit anong pakikipagtulungan sa Philippine government. Wala daw. Kasi nga, alam din nila na walang mangyayari. Ito pang si Harry Roque. Sinabi rin ni Harry Roque, walang interim release na maibibigay kay Digong. Malabo. Imposible ang interim release. Kasi nga alam ni Harry Roque na cut na ang ating pakikipag-ugnayan sa ICC. So kaninong kasalanan to? Kay Digong. Walang ibang dapat sisayin dito kundi si Digong. Diba? Kasi umalis ka ng ICC, ngayon pwede palang mag-request ang mga bansa. Siguro naman kung sakali na tayo miyembro pa rin ng ICC, let's say hindi umalis etong si Digong sa ICC noong 2017 o 2018, sigurado ko na si PBBM ay para sa humanitarian consideration dito kay Digong dahil nga po may edad na, matanda na, di ba? Siguro baka mag-request ang ating Pangulo ng interim release sa ICC para mapauwi po siya dito. Pansamantala, habang dinidinig ang kanyang kaso doon sa Dahig, ay mapauwi muna dito si Digong hanggat wala pang hearing. At kapag may hearing naman, ay ibabalik natin ulit sila doon sa ICC. Ibibiyahe ulit. Hindi natin siya ipagkakait sa ICC. Ganon po sana. Ganon yung interim release. Parang house arrest. Na kapag oras na ikay may hearing, pupunta ka pa din. Diba? Kaya lang wala Diba? Paano magagawa ng ating Pangulo yan kung we are not under the ICC? Kung pinapanindigan natin na we are not under the ICC, isa pa. Tingin ko mas gugustuhin ni Sara Duterte na hindi mabigyan ng interim release si Digong o ng kanyang pamilya. Payag na lang siguro sila na, dyan na lang si Digong. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag tayo nakipagtulungan na sa ICC, pwede na pong ipa-freeze ang lahat ng asset ni Digong. Bakit? Kasi para po masigurado na meron pong pwedeng makompensate ang mga biktima kung sakaling matalo si Digong sa kaso. At pwede ring silipin yung kanilang mga asset, kayamanan ng buong pamilya ni Digong, kung hihiling sila ng legal aid dyan po sa ICC. Ano yung legal aid na yun? Yung tulong pinansyal. Kasi parang pinapalabas ni Sara na hindi sila, baka yun ang pinapalabas nila. Yun ang kanilang argumento na mahal ang pagkuha ng abogado sa ICC. Kasi kung gusto nilang makamura, nandyan naman si Harry Roque, kahit libre yan tingin ko maglilingkod yan Kaya Digong. Kaya lang, walang posibilidad na si Digong ay ma-acquit dahil si Harry Roque, puro politika, drama at paninira, pagtakbo sa batas lamang ang ginagawa sa ating mundo ngayon. Kaya hindi nila kinuha kahit si Roque. Di ba po? Kaya walang ibang dapat sisihin dito kundi si Digong. Mapipigilan sana itong paghuli na to kay Digong, mapipigilan. Kung umalis tayo ng Interpol, umalis tayo ng ICC, umalis tayo ng Interpol, at wala nang kahit anuman lang na magagawa pa ang Interpol sa atin. Walang magagawa. Hindi sila makakapunta rito.
Bakit? Hindi naman tayo miyembro ng Interpol eh. Kung aalis tayo, di ba? Kaya lang, kailangan din natin ng Interpol. Malaki pakinabang natin sa Interpol. Di ba? Naku. Napaka-komplikado, pero iisa lang ang masisisi dito. Si Digong lang. Well, ang sinasabi ng ibang abogado na malamang pro Duterte, di ba, ay papakawalan at walang jurisdiction daw ang ICC. Paulit-ulit yon. Walang jurisdiction, hindi dapat ikulong si Duterte. Yun ang paniniwala nila. Hindi pala mangyayari yun. Kasi may kaso na. May nag-file, may complainant, may kaso na. Okay? Nasa kamay na ng ICC si Duterte. Sila lang ang pwedeng mag-decide kung ano gagawin. Kung palalayain o hindi. Hanggang kailan magkakaroon ng trial. Yun. So nakuha nyo? Sana ho ay nakuha nyo ang paliwanag tungkol dyan. Napakahalaga nun. 2 o 3 lang ang dahilan kung bakit crime against humanity, nabanggit ko na. Hindi rin bibigyan ng pagkakataon na makalaya dahil wala ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Walang magagawa si Pangulong Marcos hanggang apila lang at kung hindi pagbibigyan ng ICC, wala tayong magagawa. Dahil tayo ay hindi na member ng ICC. So sa akin tingin, nakasama pa kay Duterte ang ginawa niyang pagkaka-withdraw ng Pilipinas as member ng ICC dito sa nangyari ito. Yung pagkaka-aresto, wala nang problema. Legal yon. Dahil may warrant of arrest. Dahil Interpol ang ginamit. Okay? Ginamit ng Pilipinas ay Republic Act 9851 para sa paghuli at pag-turnover sa isang tao, dating Pangulo o kahit sino man Pilipino na merong crime against humanity. Yon ang 9851 na sinasabi. Yung pag-turnover, pagbibigay ng Philippine government kay Duterte sa ICC, yon ang naging basihan na legal. Maliban sa warrant of arrest, ay yung pag-surrender ay naging parang obligasyon ng Pilipinas o karapatan ng Pilipinas dahil nga sa ilalim ng Republic Act 9851. Ang lupit ng mga pangyayari. So para maintindihan mabuti, pakinggan ang video. Aralin ang video. Aralin ang topic na ito na aking binabanggit para magkaroon kayo ng idea. Huwag maniwala sa mga propaganda. Huwag maniwala sa mga fake news. Huwag maniwala sa mga propaganda ng mga maghahanap buhay lang or nagpapaasa. Punong-puno ngayon ng pagpapaasa. Punong-puno ng speculation. Lalo na ang mga makaduterte para ma-maintain nila na meron silang followers at supporte. Kasi nga, pinaaasa nila. Pero kung aaralin ang sitwasyon at kalagayan, malabo pa sa sabaw ng pusit kung paano makawala ang dating Pangulo ng Bansa. Please like and share ng video ito. So, wala na talaga. Dead end ang issue na ito kay Digong. Diba? Wala talaga. Hindi na talaga siya makakauwi kahit ano pa gawin ng ating gobyerno. Kahit na ano pang petisyon, yung signature campaign, kahit na sumulat pa itong si Greco Belhica kaya sa mga world leaders, sa mga iba't ibang presidente ng iba't ibang bansa, kahit ano pa ang gawin ni Greco Belhica, kahit na siya pa mismo ay personal na pumunta sa mga tao na ito, magngangawa siya, magkukuda siya sa mga tao na ito, wala eh. Kahit buhayin pa natin si Andres Bonifacio, si Jose Rizal, si Magellan, si Lapu-Lapu, si Raha Sulaiman, kahit dalin pa natin si Pedro Penduko, si Gagamboy, si Lastic Man, si Darna, si Captain Barbel, si Panday. Dalin natin lahat. Sa ICC, wala po. Hindi talaga matitinag ang kanilang paninindigan na si Digong ay under their jurisdiction na. Wala na po. Naku, magagalit na naman mga DDFs nito kapag napanood tong video namin na ito ni Sir Mike. Kasi
Punong-puno pa naman sila ng pag-asa. Nung birthday nga ni Digong, abang sila ng abang, si Digong makakauwi ito eh. Ay, nako. Diba? Ala eh. Anong gagawin? Si Digong hindi umalis ng Interpol. Yun pala ang makakaputol sana sa lahat ng ugnayan natin. Sa kahit na sinong law enforcement outside of Philippine jurisdiction. Sayang kung umalis sana sa Interpol si Digong, di tuloy-tuloy lang ang pagtawag nila kay PBBM ng bangag. Aday kang ating presidente. Di ba? Tuloy-tuloy lang sila dyan sa paninira. Ngayon, napakadali nila soplakin kahit ano pang tawag nila kay PBBM, kahit natawagin nila BBM bangag. BBM bangag. Kahit na ano pang kanta ang sabihin nila kay PBBM. Tatay Digong nyo nabubulok sa kulungan. Napakasakit nun. Kahit na ano pang buwisit nila sa mga supporter ni PBBM. Kung sagutin lang sila, at least presidente namin hindi nakakulong. Di ba? Sige na. Sige. Kami na bangag. At kayo, tatay niyo nakakulong. Di ba? Walang walang pangontra doon. Walang pangribat doon. Kaya nga, kapag may nambubuwisit sa akin, may mga nambaba sa akin, alam niyo kung ano na sinasabi ko. At least hindi nakakulong si BBM. Diba? At sigurado ako, kahit matapos ang termino ni PBBM, wala itong makukuhang kaso sa ICC. Wala itong makukuhang kaso kahit sa Philippine government. Dahil maayos ang pamumuno ni PBBM, wala itong ginagawang EJK. Hindi ito kumakampi sa mga pogo operator. Hindi ito nagpapamayor ng Chekwa. Diba? Sus naman. Kaya wala. Better luck next time. Bawi na lang kayo next life. Mga DDS, mga DDFs. Tatay nyo nagpabaya hindi umalis ng Interpol. Siya pala ang dapat sisihin sa lahat ng ito. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Shoutout kay Kuya Sole at kay Ricky Kayaban at shoutout po kay Boss Ryan, Daddy Maming, Mami Maming at Daddy Emil. Ayan, shoutout sa inyong negosyo dyan. More blessings to come sa inyong pamilya. At shoutout po sa mga tropa pips natin dyan sa Silang Cavite. At tropa pips natin sa Santa Maria, Bulacan. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.